Political analysts, walang iba kundi si Kaado Paglinawan. Nakasaad ho ba sa ating batas na po pwedeng magkaroon ng special session ang Senado para talakayin itong impeachment complaint ni VP Sara Duterte? Alam mo, hindi lang yan ni Coco Pimentel. Dahil si Coco Pimentel matatapos na ang termino sa June 30. Kaya wala pa siyang pabaon, no? Diretsahan na. Hindi na tayo iiwas sa issue. Wala yan sa mga panuntunan sa pagtawag ng special session. Unang-una, tumatawag ng special session ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi basta-basta pwedeng tumawag ng special session si Chis Escudero. At nakalatag ang mga panuntunan sa ating saligang batas kung ano lamang ang pwede. Hindi yan pwede sa impeachment dahil ang impeachment ay hindi naman legislative, no? It is not a legislative function. So sana tumigil na ito si Coco Pimentel, no? Unang-una, he is the holder of the longest term in the Senate, no? Naka-bonus pa siya dyan. Pero matatapos ang termino niya ng 2025. Paano naman kung itutuloy ng Senado yan? Hindi na siya kasama, no? Kaya itong huling kabit, ika nga, attempt nito si Coco Pimentel, abogado pa naman siya, ay pansarili lamang. At lahat ng mga nagsasabi na pwede special session, huwag kayong mangarap ng gising. Dahil gising na ang sambayanan, hindi papayag sa mga kalokohan na katulad niyan. Ayan, katulad yan, nagsampa na ng demanda ang mga ibang membro ng Kongreso at ang ating VACC, the Supreme Court, ukol doon sa graft and corruption, ika nga, against Republic Act 3019. Yan ay isa na hindi nila inaasahang gagawin. Pero yung pagdulog sa korte ay isang kasangkapan ng ating demokrasya para maibalik sa tamang lugar ang anumang lumilihis ng landas sa ating saligang batas. So, erase the board, no? Opo. Hindi pwede special session na yan. Pero sinabi naman po ni Senate President Chis Escudero sa isang press conference sa Kaado, posible lang maganap itong impeachment trial after noong SONA ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Siguro after July 21 po yung pagkakasabi. The unfinished business at the end of the session shall be taken up at the next session, no? Tungkol doon sa issue na yon. Ang ibig sabihin, walang recourse ang 20th Congress kung hindi i-refer back ito sa House of Representatives for another impeachment resolution. They will have to start from the very beginning. However, there is a constitutional ban at kailangang maghintay sila ng 1 taon pa uli bago nila i-refile yan. Bago nila i-impeach uli si Inday Sara at i-repeal uli sa 20th Congress. Ngayon, yan ang mga probisyon ng ating batas, no? Klarong-klaro yan. Ultimo si Romulo Macalintal, nagsalita na tungkol dyan. At yung warning ni Antonio Carpio sa programang Facts First ay nandiyan naman sa internet. Pakinggan ninyo, no? At makikita ninyo na ultimo si Carpio, nakakampi nila. Hindi naman nila kakampi, but kaaway ni Duterte ay nagsasabi na maghintay na lang muna itong 19th Congress, 19th House of Representatives ng 20th House of Representatives at doon i-file para maliwanag na walang impediments. So, anong mangyayari nito? Theoretically,
matatapos ang 19th Congress sa June 30. According to this latest statement of Escudero, hindi pa raw pwede. Kailangan after the SONA na. Yung SONA, 20th Senate na yun, 20th Congress na yun eh. So ano magiging first action dyan ng mga kalaban ng impeachment sa Senado? They will move. They will move for the dismissal of the case and refer it back to the House of Representatives for reenactment after 1 year. Ayan eh. So, pero alam mo, ito si Escudero, he does not want to play politics. No? Medyo gumigit na siya ngayon. No? Pero sabi ko nga, marami pang pwedeng mangyari. Dahil alam naman natin na ang pangkasalukuyang gobyerno ay talagang tiwali pagdating sa ating mga batas at pagdating sa ating konstitusyon. Opo. Kaado, bago ko lang ipasa kay partner Admar, huling tanong na lang mula po sa akin. Isa kasi sa mga prosecutors ang nagsasuggest na kung po pwedeng mag-inhibit yung ilang mga kaalyado na mga Duterte. Particular na, itong si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Robin Padilla, at maging kasama daw itong si Senator Amy Marcos doon po sa impeachment trial. Ano ho ba yung masasabi po ninyo dito? Well, yun nga eh. Pag yan ay nilitis sa ilalim ng 19th Congress, kasama pa sila. Pero they are facing election. Yan. Yan ang unang factor that might affect the impeachment proceedings towards a conviction by the Senate. Mare-re-elect ba si Bato? Mare-re-elect ba si Bongo? Mare-re-elect ba si Amy Marcos? So yan, ang desisyon dyan nasa taong bayan. No? Papaano? Dagdagan pa natin. Papaano? Kung ang karamihan ng ma-elect sa May 2025 elections ay ayaw dyan sa impeachment na yan. Liban kay Bongo, liban kay Bato de la Rosa, liban kay Amy Marcos. O di lalong nadihado. Lalong nadihado ang Senate trial.